Okay, pag-usapan natin ang isang pangalan na laging bukang bibig ng marami, lalo na sa politika. Siyempre, si Pasig City Mayor Vico Soto. Habang papalapit kasi ang 2028, ang laking tanong ng lahat, ano nga ba ang susunod para sa kanya? Nako, sigurado ako nakikita nyo to palagi sa social media. Grabe ang sigaw ng Vico for President! Para sa napakarami, siya na raw ang sagot, ang pag-asa para sa isang mas maayos na gobyerno. Pero heto na yung twist. Sa kabila ng lahat ng ingay at suporta, si Mayor Vico mismo ang nagsabi na wala pa siyang planong tumakbo bilang presidente sa 2028. So ang tanong, bakit kaya? Merong bang mas malalim na dahilan? Teka muna, bago tayo lumayo, balik muna tayo sa simula. Bakit nga ba siya? Ano bang meron sa pamumuno ni Vico Soto sa Pasig na talagang nakuha ng atensyon at pag-asa ng napakaraming Pilipino, lalo na ng mga kabataan? Well, dito nabuo yung imahe niya Katapatan, pagiging transparent sa gastos, isang kalmado pero professional na approach. At higit sa lahat, yung focus niya sa serbisyo, hindi sa papogi o sa drama. Ito yung mga katangian na parang uhaw na nating makita sa mga leader natin. So, okay, sikat siya. Maraming may gusto sa kanya. Pero kahit gaano pa kalakas ang sigaw ng taong bayan, may dalawang napakalinaw na pader na haharang sa kanya para sa 2028. Unang-una, isang simpleng numero lang, 40, 40. Yan ang minimum age para maging presidente ayon sa ating saligang batas. At sa araw ng halalan sa 2028, sorry na lang, hindi pa abot si Vico sa edad na yan. So usapang edad pa lang, game over na agad, di ba? Pero, teka lang, kahit pa sabihin nating pasok siya sa edad, mayroon pa ring mas malalim at para sa marami, mas mahalagang dahilan. At ito ay ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging sikat at pagiging tunay na handa. At dito na tayo sa pinakapuso ng usapan. Ibang-iba, as in magkaiba ang trabaho ng isang alkalde sa trabaho ng isang pangulo. Hindi yan pareho. Tingnan nyo to. Pag mayor ka, direkta ang kontrol mo sa mga departamento. Executive power mo, malakas. Isang utos mo lang, halos nasusunod na. Pero bilang presidente, nako, ibang usapan yan. Kailangan mo ng pasensya, negosyasyon at kompromiso kasi namumuno ka sa pamamagitan ng ibang mga institusyon na may sarili ring kapangyarihan. Kasi isipin nyo bilang presidente, kailangan mong harapin ang kongreso na hawak ang pera ng bayan, nariyan ang mga korte na pwedeng pigilan ang mga plano mo, at syempre ang mga issue ng buong mundo na hindi mo naman problema nung mayor ka pa lang. So yung galing mo sa Pasig, hindi yan automatic nagagana sa Malacanang. At ito yung masakit na katotohanan. Kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, kahit gaano ka pa katapat, kung hindi mo alam kung paano gumalaw sa napakakomplikadong sistema ng national government, hindi yan sapat. Marami nang sumubok dyan at nakita natin kung anong nangyari. So kung hindi pa handa para sa pagkapangulo, ano ang pinakalohikal na susunod na hakbang? Well, dito pumapasok ang ideya ng Senado bilang isang perpektong tulay o training ground. Isipin nyo ang Senado, parang on-the-job training yan for the big leagues. Dito matututunan mo kung paano talaga patakbuhin ng isang buong bansa. Kasi ang mga senador, binuboto yan ng buong Pilipinas. Kaya ang pananaw nila dapat para sa pambansang interes, hindi lang para sa iisang syudad. So ano ba ang matututunan dito? Sa Senado, haharapin mo yung paggawa ng batas para sa lahat. Matututo kang makipagnegosasyon at bumuo ng alyansa, hindi pwedeng solo flight, at trabaho mong bantayan at i-check ang kapangyarihan ng presidente. Ito mismo yung mga karanasan na kailangan para maging handa. At ito rin yung tunay na pagsubok ng prinsipyo. Sa City Hall, pag sinabi mo, may bigat yan. Sa Senado, ang pag-usad ng gusto mo nakadepende sa kakayahan mong mangumbinsi. Dito talaga masusukat kung yung integridad mo, kakayanin ba ang national pressure, kung saan ang kompromiso at negosyasyon ay parte ng laro. Kaya sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang napakasimpleng ideya, ang kahalagahan
ng tamang paghahanda kesa sa pagmamadali dahil lang sa popularidad. Uulitin natin, ang kasikatan ay hindi nangangahulugang kahandaan. Ang paghanga ng tao, gaano man yan katindi, ay hindi sapat na sandata para pamunuan ng isang bansa. Yan ang leksyon na paulit-ulit nating natututunan mula sa kasaysayan. Kaya naman, ang landas patungong Senado ay hindi pag-atras o pagbaba. Kung tutuusin, isa itong pag-abante, isang mas malalim na hakbang para lubusang maunawaan kung paano talaga gumagana ang kapangyarihan sa pambansang antas. Ito ay pagpapakita ng respeto sa bigat ng trabaho at sa pangangailangan ng bansa. At dyan namin kayo iiwan ng isang tanong. Para sa kinabukasan ng ating bansa, ano nga ba ang mas kailangan natin? Yung mabilis na pagbabago na dala ng kasikatan o yung pinaghandaang pamumuno na dumaan sa tamang panahon at tamang proseso?